Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! Bagyong Bising nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Habagat patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. 15 pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero nasa restrictive custody na ng PNP. Sa balitang probinsya, 1 patay, 2 sugatan sa salpukan ng motorsiklo at tricycle sa Kalibo. Ilang kabahayan sa Glan Sarangani lubog sa baha, dala ng habagat. At rollback sa presyo ng produktong petrolyo, asahan bukas. Update sa lagay ng panahon, patuloy na umiiral ang habagat sa malaking parte ng bansa sa paglabas ni Bagyong Bising. Habang naglabas naman ng babala ang PHIVOLCS sa patuloy na pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Taal sa Batangas. Narito ang report. Alas 5 ng umaga kanina, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Bising. Gayunman, patuloy pa rin ang mga pag-uulan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa southwest monsoon o habagat. Dahil dito, nasa heavy rainfall outlook pa rin ang Ilocos Norte at Ilocos Sur. Makakaranas din ng mga pag-ulan na may malalakas na bugso ng hangin ang Cagayan, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Quezon, Masbate, Romblon, Occidental Mindoro at Palawan. 15 pulis ang kumpirmadong sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero at Police General Nicolas Torre III sinabing may iba pang lugar na pinagtapunan ng katawan ng mga nawawalang sabungero. Kinumpirma ni Police General Nicolas Torre III na nasa ilalim na ng restrictive custody sa Camp Crame sa Quezon City ang 15 pulis na sangkot sa missing sabungero case. Ayon kay Torre, 11 sa kanila ay mga aktibo pa sa serbisyo, 3 naman ay matagal nang na-dismiss, habang ang isa ay due for retirement na. Posible anyang hindi lamang 15 pulis ang sangkot sa kaso, habang patuloy ang investigasyon ng otoridad. Baka sabihin nyo, 15 lang. Hindi to. Pag lumawak ang investigasyon, baka mas marami pa. At yun nga sinasabi namin, wala kaming sasantuhin dito, we will leave no stones unturned. Kahit na dumami, ang pinaka-importante rito is, mabigyan ng hustisya ang mga biktima at pangalawa, ma-cleanse na rin ang organization, ang PNP, sa mga ganong klaseng mga personnel. Bukod sa Taal Lake, posible rin daw na may iba pang lugar kung saan na-dispose umano ang mga katawan na mga pinaghahanap ng mga sabungero. Bagamat tumanggi si Torre na banggitin ang iba pang areas of disposal, may mga impormasyon raw na ang ibang katawan ay sinunog o inilibing sa lupa. Matagal na rin anyang nasa protective custody ng PNP ang umano'y whistleblower na si Dondon Patidongan. Well, si Totoy kasi matagal na sa amin na nagbibigay ng statement. Kami actually kumuha ng statement niyan. Ibinigay months before, okay? Kaya lang, siyempre, we have to put it under wraps to ensure na hindi ma-preempt ang aming mga moves. Kaya nga kami nakakuha ng voluminous evidence dahil medyo under the radar ang pagkuha namin ng mga information na yan. At sa balita sa probinsya, sa Visayas, 1 patay, 2 sugatan sa salpukan ng motorsiklo at tricycle sa Aklan. Aksidente namang nakuryente ang isang lineman sa Bohol. Detalye na mabilis na balita, hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. Patay ang rider habang critical naman ang batang angkas nito matapos sumalpok ang minamaneho nitong motorsiklo sa tricycle kahapon, July 6 sa may bahagi ng Barangay Feliciano, Balete. Kinilalang driver ng motorsiklo na 27 anyos na lalaki at residente ng New Busuan, Kalibo habang ang angkas nito ay 5 taong gulang na residente ng Feliciano, Balete. Sa investigasyon ng Balete Municipal Police Station, habang binabaybay ng motorsiklo ang kalsada, ay bigla na lamang itong sumalpok sa tricycle. Mabilis ang pagpapatakbo ng tricycle dahil sa emergency. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang rider at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang batang angkas nito, habang nagtamo din ng minor injury ang isang pasahero ng tricycle. Agad rumusponde ang mga rescuer sa lugar pero dead on arrival na ang rider
pagdating sa ospital. Sa Bohol, nagtamo ng minor injury ang isang lineman matapos aksidenteng makuryente habang nagsasagawa ng maintenance sa barangay Ginubatan, Trinidad, Bohol nitong Sabado. Sa video, makikita na nawala ng malay ang lineman matapos makuryente. Agad inakyat ng mga kasamahan nito ang biktima para i-rescue ito. Nagpapagaling na sa ngayon ang biktima na nagtamo ng paso sa katawan na kanyang natamo sa pagkakakuryente. RJ Briones para sa All TV News, Channel 2. Sa Mindanao, tukoy na ng pulisya ang suspect sa pang-hold up sa isang motel sa Zamboanga City. Ilang kabahayan lumubog sa baha dala ng habagat sa Glan, Sarangani. Detalye na mabilis na balita, hatid ni Allen Barrera mula E-Media Zamboanga. Nakilala na ng Zamboanga PNP ang dalawang suspect na responsable sa hold-up sa Lucky Star Motel sa Barangay Giwan, Zamboanga City, linggo ng madaling araw. Makikita sa CCTV footage ng motel ang dalawang suspect na pumasok sa opisina ng kahera na may dalang baril at pinilit na kunin ang humigit kumulang sa 30,000 piso na kita ng motel. Isa sa mga suspect ang sumakal sa responding security guard at binaril ito pero hindi tinamaan. Agad naman tumakas ang dalawang suspect matapos ang insidente. Kasalukuyang nagsasagawa ng follow-up operation ang Zamboanga City Police para sa posibleng pagka-aresto sa mga suspect. Sa Sarangani, nalubog sa baha ang Purok Kaspot Barangay Pangyan sa Glan, Sarangani dahil sa walang tigil na pag-ulan dala ng habagat kahapon. Sa video ni Angelica, makikitang nagtulong-tulong na ang mga residente para isalba ang kanilang gamit dahil lubog na sa baha ang ilan sa mga kabahayan. Nagtulong-tulong din ang ilan para iangat ang mga sako ng bigas matapos pasukin ng baha ng isang tindahan. Allen Barrera para sa All TV News, Channel 2. Sa ikalawang sunod na linggo, muling magkakaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Epektibo po yan bukas. Sa abiso ng ilang oil company, 70 centavos ang ibabawas sa kada litro ng gasolina, 80 centavos naman sa kerosene at 10 centavos sa kada litro ng diesel. Dahil pa rin ito sa paghupa ng tensyon sa gitnang silangan, inaasahang karagdagang supply ng langis at epekto sa taripa ng Estados Unidos sa pandaigdigang ekonomiya at fuel demand. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. Sundan din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.